Para po sa ating mensahe sa umagang ito, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit. Tayo ay tuloy-tuloy sa ating pag-aaral ng aklat na ito. At tayo ay nandito na sa ikatlo sa mga tinatawag na Songs of Ascents o awit ng pag-akyat. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ito nga ang kanilang binabalikang mga awit sa panahon ng pista na ang bayan ng Israel ay babalik sa Jerusalem o aakyat sa Jerusalem upang doon ay gunitain ang mga itinalagang pista ng Diyos. At ang mga awit na ito ay nagsisilbi na muling gisingin ang kanilang damdamin upang sila nga ay maihanda sa pagsamba na kanilang gagawin. At ito man ay hindi na bahagi ng ating gawain ngayon at tradisyon bilang isang Kristiyano, ay ang mga awit na ito ay atin ding makukuhanan at natataniman sa ating puso ng binhi ng ganitong mga affections na tayo din ay magkaroon ng sigla at pananabik na sumamba kasama ang bayan ng Diyos. Kaya atin ngang basahin itong Psalm 122. Babasahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos, Psalm 122, a song of ascents of David. I was glad when they said to me, "Let us go to the house of the Lord." Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Jerusalem, built as a city that is bound firmly together, to which the tribes go up, the tribes of the Lord, as was decreed for Israel, to give thanks to the name of the Lord. There thrones for judgment were set, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Peace be within your walls, and security within your towers. For my brothers and companions' sake, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga na inyong mga iniligtas mula sa aming mga kasalanan ay may pagnanasa na ikaw ay sambahin at pasalamatan at nais namin na sa bawat linggong dumarating ay lumalalim at tumataas ang aming pasasalamat at pag-ibig sa iyo, pasasalamat sa iyong biyaya na patuloy na ipinagkakaloob sa amin, biyayang pagpapatawad sa aming mga kasalanan, at patuloy na pagpapatawad sa aming patuloy na pagkakasala. Kaya nga kami ay naghahangad mula sa iyong salita na ipinapangaral sa amin at sa aming maririnig sa umagang ito. Hilingan namin ang tulong ng inyong banal na Espiritu na lalong magliwanag sa amin ang luwalhati ng inyong biyaya, nang sa gayon ay mapalalim nga at mapataas ang aming pasasalamat sa lahat ng inyong pabor sa amin, na hindi na angkop sa amin ng mga makasalanan, kundi dahil kay Hesukristo ay pinagkaloob mo sa amin at aming tinatanggap sa pananampalataya. Samahan mo kami sa aming pakikinig at nawabuksan mo ang aming mga puso at ang mga katotohanan ito ay matanim nga sa aming puso at magbunga sa mga darating na araw ng kaligayahan at pasasalamat sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Sinasabi sa atin sa simula na ito daw ang awit na ito ay sulat ni David. Sabi, a song of ascents, at nililinaw ito ay of David. At sa talatang una ay sinasabi sa atin ni David ang isang kanyang karanasan. Siya ay nagkukwento, I was glad when they said to me, "Let us go to the house of the Lord." Siguro sa ating sariling mga karanasan ay hindi ganito ang itsura ng palitan kapag may nag-iimbita na pumunta sa bahay ng Diyos. Hindi siguro katulad nung nag-iimbita dito na siya ay mukhang may sigla, siya ay nananabik na pumunta sa
bahay ng Diyos, kaya't kanyang iniimbita si David at sasabihin, tara, pumunta tayo sa bahay ng Diyos. Siguro ang mas na-experience natin ay 8:30 na. Baka hindi tayo umabot sa 9 o'clock service. Ganoon ang itsura ng pagyaya papunta sa ah, iglesia, papunta sa pagtitipon para sa pagpupuri ng pangalan ng Diyos. At siguro hindi nga din katulad ni David na ang ating nararamdaman sa pagyaya ay I was glad, kundi wala lang na ito nga ang ating nakagawian. Oo nga, kailangan ko na magmadali dahil malapit na tayong malate. So parang hindi tayo makarelate sa ganitong damdamin at hindi natin tulad ni David masabi, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Pero ating tandaan na itong karanasan na kinukwento ni David ay marahil hindi ganito din ang naging damdamin ng henerasyon ng mga Israelita na naging tradisyon nilang awitin ito. Nababalikan-balikan nila itong awit na ito at kanilang aangkinin na I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. At kailangan nating balikan kung ano ang original na intent ng mga awit. Ang awit ay ikinatha at ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu upang tayo ay maturuan na magkaroon ng ganitong damdamin. So yung bayan ng Israel, yung henerasyon ng mga Hudyo na aawitin ng awit na ito, sila man ay matagpuan sa pagkakataon na walang sigla na nagkukulang pa sa pananabik na sumamba sa Diyos. Kapag binalikan nila ang awit na ito ay nagsisilbi para sa kanila na gisingin ang kanilang pananabik at muli magkaroon nga at kanilang mapunta sa ganong klaseng puso na kayang sabihin, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. At marahil, madami ding pagkakataon sa buhay ni David mismo na siyang nagsulat nito na siya rin ay hindi kayang angkinin. May pagkakataon na hindi niya maaangkin ng taus-puso na siya nga ay may kagalakan na pumunta sa bahay ng Diyos. Pero ito nga ang mga awit na ibinibigay sa atin, ito ay muli na gumagabay sa atin at nagtuturo sa atin para tayo ay muling magkaroon ng ganitong sigla at pananabik at sasabihin natin, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Paano tayo natuturuan ng awit na ito? Sa talatang 3 hanggang 5, ito ang paliwanag ni David kung paanong ang Jerusalem ay nag-uudyok sa kanya ng ganitong klasing damdamin, ganitong pananabik na pumunta doon at sumamba kasama ng buong bayan ng Israel. At malinaw na ang kanyang tinutukoy ay Jerusalem. Paulit-ulit niyang binabanggit na ang tinutukoy niya ay Jerusalem. Tinutukoy niya ang Jerusalem built as a city that is bound firmly together. Pero kung atin ngang mauunawaan na ang iglesia at ang pagtitipon ng iglesia ang katuparan ng mga plano ng Diyos sa Jerusalem, ay masasabi natin at tayo magkakaroon ng pananampalataya na ang mga salitang ito ay mas totoo pa na masasabi natin tungkol sa pagtitipon ng Diyos lingguhan para siya ay sambahin. Kaya tayo din ay ang mga salitang ito ang mga dahilan ni David. Kaya't siya ay nagkaroon ng kagalakan na sumamba kasama ng bayan ng Israel sa Jerusalem. Ito ay maaari nating balikan upang tayo ay makita din natin kung ano ang hiwaga na nangyayari kapag nagtitipon ng mga mananampalataya para sambahin ang kanyang pangalan. At tayo rin ay magkakaroon nga ng kagalakan na sumamba at manabik na makipagtipon kasama ng ibang mga mananampalataya. So dito ang titingnan natin, ano ba ang mga nakita ni David? Ano ang meron sa Jerusalem na nagbigay sa kanya ng pananabik para sumama sa pagsamba sa Israel? At kung ating ngang maunawaan ito, makita natin na ito'y patungkol sa iglesia, tayo din ay magkakaroon ng pananabik
sa ating lingguhang pagtitipon kasama ng ating mga kapatid sa pananampalataya. So, isa-isahin natin dito, meron akong ipapakitang tatlong katangian na pinapupurihan ni David tungkol sa Jerusalem na siyang naging sanhi ng kanyang kagalakan na bumunta sa Jerusalem para doon ay sumamba. Una ay ang kanyang nakikitang pagkakaisa. Kapag siya ay pumupunta sa Jerusalem at lalo na doon sa panahon ng pista na kanilang ginagawa, doon nagkikita muli ang buong bayan ng Israel at sa kanya nakakagalak na makita ang pagkakaisa ng buong bayan. Ito ang sinasabi niya sa talatang 3, kaya siya nagagalak nung sinabi na pupunta sa bahay ng Diyos, ay sabi niya, itong Jerusalem is built as a city that is bound firmly together. Sa Tagalog ay minsan ang sinasali niya na compacted at tama yung sinasalin sa Tagalog na diyan ay siksikan. Ito ay dahil maliit yung Jerusalem at nandoon magtitipon yung buong bayan, ay itong sinasabing bound firmly together, ito ang kanyang tinutukoy. Pero hindi siya natutuwa lamang na maliit yung lugar. Ang kanyang ikinamamangha ay na makita na doon sa maliit na lugar ay nagkakaisa yung bayan. At yun yung tinutukoy niya sa sunod na talata, to which the tribes go up, the tribes of the Lord. Dahil nakikita niya yung mga lipi ng Israel na nagkakaisang muli sa ganitong panahon, at nakikita niya ang pagkakaisa nila sa Jerusalem, ito ang kanyang ikinagagalak. Hindi mahirap makita kung bakit ang pagkakaisa ay nakakaantig ng damdamin ni David. Kahit sa atin, kahit anong uri ng pagkakaisa ay ating ikinagagalak. Kapag may mga magkapatid na madalas mag-away at nagkaroon ng pagbabati at sila ay nagkakaisa, nakikita natin ito ay ating ikinatutuwa. At maging sa mga bagay na hindi naman ganun kahalaga, halimbawa, mga magkaribal na channel, so halimbawa nagkaroon ng panahon na yung mga kapamilya at yung kapuso ay nagkasama sa lamay ni Dolphy at noong sila ay nagkasama doon at nagkaisa doon, ay ito'y kinatutuwa ng lahat ng mga nandun, sama-sama daw silang lahat. So kahit sa mga ganitong pagkakataon na wala naman itong saysay, hindi naman ganun kahalaga ang kanilang pagkakahiwalay, at hindi rin ganun kahalaga ang kanilang pagkakaisa, pero sa atin meron tayong kinatutuwa na makita ang kahit anong pagkakaisa. Kaya't marami sa ating mga ipinagdiriwang at ating pinagmamalaki maging sa ating bansa ay yung mga pagtutulong-tulong, yung bayanihan na tinatawag. Ito ay nagpapakita na meron tayong galak na makakita ng kahit anong pagkakaisa. At kaya nung nakakita si David ng pagkakaisa ng bayan ng Israel, ito ay nakapagbibigay ng pananabik sa kanya na pumunta sa bahay ng Diyos. At lalo na makikita natin, kung makita natin ano ang kaibahan ng pagkakaisa na meron sa iglesia, tayo ay mas lalo dapat na nagkakaroon ng pananabik na masaksihan ang kakaibang pagkakaisa na nagaganap sa iglesia. Sa iglesia, ang mga taong nagkakaisa na nakikita natin ay mga taong iba-iba. Hindi sila pare-pareho ng interes, hindi sila pare-pareho ng edad. At probably, kahit tayo sa atin na aminin natin na hindi naman tayo ang closest friends to each other, meron tayong mga ibang mga mas tinatangkilik na mga kaibigan, maging mga kaibigan na hindi mananampalataya. Dahil mas kapareho natin ng interes, ka-share natin ng sense of humor, meron tayong giliw na sila ay makasama,
Pero atin din dapat maunawaan kung anong ibang pagkakaisa ang meron tayo na hindi natin ipagpapalit anumang tuwa ang meron tayo sa ating fellowship with others outside. Dahil tayo na walang pagkakapare-pareho halos sa lahat ng ibang bagay, ang ating pagkakapare-pareho ay pare-pareho tayong mga makasalanan. At pare-pareho tayong sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay binuksan ang ating mga puso na manampalataya sa iisang Panginoon at tagapagligtas, at tayo ay nagkaroon ng isang parehong pananampalataya, at tayong lahat ngayon ay may iniibig na isang Panginoon. Kaya tayo ay may isang mas malalim na pagkakaisa kahit na tayo ay maraming pagkakaiba. Ang ganitong klaseng pagkakaisa ay atin ngang ikinagagalak. Kaya kung sa maraming pagkakataon, kahit minsan magkaroon ng conference ng kahit tungkol sa anong topic ng mga Kristiyano, at makakita tayo ng maraming mga taong hindi naman natin kilala. Pero makita lang natin na madami tayong kasama na ipinagdiriwang ang ganitong mga katotohanan na ating pinaniniwalaan, na umaawit sa tungkol sa biyaya ng Diyos. Ito ay nakakagalak sa ating puso na makita ang isang malalim na pagkakaisa na tayo ay pare-parehong mga makasalanan at nagkakaisa ngayon kay Hesukristo, nagkakaisang binigkis ng kanyang dugo. At ito ang pagkakaisa na meron sa iglesia, kaya nga tayo din ay may dahilan na masabi, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Ikinagagalak natin na pumunta sa bahay ng Diyos dahil nandoon ang kakaibang pagkakaisa, ang pagkakaisa na binayaran ng dugo ni Kristo. Ito nga lang pagkakaisa na ito ay minsan natatabunan ng maraming mga pagkakaiba, pagkakahiwalay, pagkakaiba sa doktrina, mga disagreements on fine points of doctrine. May tayong iba-ibang pananaw kung lingguhan ba dapat ang Lord's Supper, kung ang mga Old Testament saints ba ay regenerated, kung ano ba ang mga iba-iba nating mga interest, iba-iba nating pananaw. Pero dapat mabuksan nga ang ating pananampalataya na maunawaan ang mas malalim na ating pinagkakaisahan, na tayo nga ay tinubos ng dugo ni Kristo, at tayo ngayon mula sa ating mga pagkakaiba ay ayon sa salita na ginamit ni Pablo sa 1 Corinthians 1, we are calling together on the name of the Lord. Tayong lahat ay tumatawag sa pangalan ng Diyos. Kaya tayo ay magkakasama at nagkakaisa. At ito ay isang sapat ng dahilan para magkaroon ng katulad na kagalakan at pananabik na meron si David, at atin ding sasabihin, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Pero sa ating pagpapatuloy, makikita natin, si David ay may nakikita pa na nagtataas pang lalo ng kanyang kagalakan. Hindi lang dahil nakakakita siya ng pagkakaisa, dahil kung ang masaksihan niya sa Israel ay sila'y nagsasama-sama at nagtutulong-tulong na apakan ang mga mas nakahihirap, ang mga mas nakabababa sa kanila, at sila ay magkaisa na manghamak ng iba upang sila ay itaas nila ang kanilang sarili, hindi ito ikagagalak ni David. Hindi nakagagalak na makakita ng ganong klaseng pagkakaisa. Pero dahil ang nakita niya ay imbis na pagtutulong-tulong na maghamak ng iba, kundi sama-sama at pagkakaisang magpakababa sa harap ng Diyos upang siya ay sambahin, ito ang kanyang ikinagalak. Kaya ito ang kanyang sabi, bakit siya nagalak na pumunta sa bahay ng Diyos? Sabi niya, Jerusalem built as a city that is bound firmly together, to which the tribes go up, the tribes of the Lord, as was decreed for Israel, to give thanks to the name of the Lord. At dahil ito ang kanilang
pagkakaisa na lahat sila ay magpasalamat sa pangalan ng Panginoon, ito ay kanyang ikinagagalak. At siyempre dahil nga ito ay nakita ni David sa Jerusalem, meron tayong makikitang mas malalim na pagsamba at pasasalamat na makikita sa pagtitipon ng iglesia sa lingguhang panambahan. Sinabi mismo ni Jesus na ang katuparan ng pagsamba, ang mas mainam na pagsamba ay hindi sa bundok ng Jerusalem, sinabi niya sa John chapter 4, kundi sa espiritu at katotohanan. At ang katuparan na nangyayaring ito ay ang espiritu ay ipagkaloob na sa lahat ng mananampalataya at sila ay sumasamba sa kanya-kanyang mga iglesia nang nakapalibot sa katotohanang ipinapangaral sa kanilang kalagitnaan. Ito ang pagsamba na mas katuparan ng tunay na pasasalamat. At kung ito'y maunawaan natin na ito ang hiwagang nagaganap sa pagtitipon ng iglesia tuwing linggo, ito ay isang bagay na magpapagalak sa atin na pumunta nga sa bahay ng Panginoon upang siya ay sambahin. At nakita ni David itong pagsamba sa Israel, at itong pagsamba na ginagawa ng Israel, kung ating babalikan sa lugar nila sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, ang kanilang pinasasalamatan ay ang kapayapaan at karangyaan, mga pabor na tinatanggap nila bilang isang bayan. Dahil sa plano ng Diyos, kasangkapan ng Diyos ang Israel, kaya't ito'y ibinukod ng Diyos ang bayan ng Israel at sila'y binigyan ng kapayapaan, binigyan ng espesyal na pag-iingat, binibigyan ng katagumpayan laban sa kanilang mga karatig bansa. At ito ang kanilang ipinagdiriwang, ito ang kanilang pagsamba at pasasalamat sa Diyos. Ngunit ang pagsamba na ibinibigay ng iglesia ay hindi na tungkol sa kanilang pagiging natatanging hindi dahil sila ay nasa lahi ni Abraham tulad ng Israel at tayo ay hindi mga nasa pisikal na lahi ni Abraham. Kundi ang ating pinasasalamatan ay ang kaligtasan natin, kaligtasan ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo. At ang ganitong pagsamba ay nagdala sa lahat ng mga bayan, maging mga Hudyo, maging mga Hentil. Sabi sa Ephesians na sa pamamagitan ng iglesia doon nahahayag ang manifold wisdom of God. Dahil doon lumabas ang katuparan ng kanyang mga plano na nung naihayag ang ebanghelyo at nadala ang biyaya ng kaligtasan, doon lalabas ang pinakapunong biyaya ng Diyos, ang pinakamahalaga ng kanyang biyaya at ang ating pinakamalalim na pinasasalamatan, ang ating kaligtasan ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo. At ang pagsamba na nakapaikot dito sa katotohanan ito na tayong mga makasalanan na hindi karapat-dapat tumayo sa kanyang harapan ay pinatawad sa pamamagitan ni Hesukristo. Itong ganitong pagsamba ay isang bagay na napakagandang makita at dapat magbigay sa atin ng pananabik na pumunta sa bahay ng Diyos at masaksihan ang ganitong klasing pagsamba. Kung ito ay makita natin, kung ating makilala itong ganitong katotohanan ng pagsamba na nagaganap sa pagtitipon ng bahay ng Diyos, ito ay magbibigay sa atin ng kagalakan na meron si David na nakikita natin dito sa Psalm 122. At maliban sa kanyang sinasabi, nagkakaroon siya ng kagalakan na I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Maidudulot din ito ang mangyayari sa verse 6 hanggang 9. Ito ang nagdala sa kanya na manalangin para sa Jerusalem. Sabi sa verse 6 to 9, pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Peace be within your walls and security within your towers.
For my brothers and companions' sake, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. Siya ay nagkaroon ng ganitong panalangin para sa bahay ng Diyos dahil gusto niya na ang bahay ng Diyos ay maitaguyod, magpatuloy sa kanilang pagsamba at patuloy niyang masaksihan ang espesyal na pagsamba at pasasalamat ng bayan ng Diyos. At kaya tayo rin ay ito ang tunay na pinagmumulan ng mga panalangin para sa iglesia kung atin nga ding napahalagahan ang pasasalamat na nagaganap sa kalagitnaan ng iglesia. Isa sigurong magandang maalala natin para tayo ay magkaroon nga ng sigla ng pananabik sa pagsasambang nangyayari sa bahay ng Diyos ay natandaan na ang pagsamba na ating paulit-ulit na ginagawa ay pagsambang pasasalamat. Ito ay pasasalamat para sa biyayang natanggap na. Tayo ay naglilingkod sa Kanya ngayon, sumasamba sa Kanya ngayon dahil Siya ang naunang umibig sa atin. Minsan tayo nga ay nababaligtad at iniisip natin na kailangan ko ngayong pumalik sa iglesia, kailangan pumunta sa house of the Lord dahil parang hindi na ako iniibig ng Diyos. Kailangan ko siya uling gisingin para bumalik ang kanyang pabor sa akin. So sa ating nagiging isipan, tayo ang nauunang umibig sa Diyos at susuklian niya tayo ng pagpapala sa mga darating na araw. Pero kung atin ngang maalala na we love only because God first loved us, nauna na siya na tayo ay ibigin, tayo ay niligtas niya nang wala sa ating mga gawa, hindi pa tayo regularly attending sa pagsamba, hindi natin at all pinapansin ang pagsamba, pero siya ang kumilos para tayo ay iligtas mula sa ating kasalanan. Kaya't itong ating pagsambang ginagawa ay tugon sa Kanya at hindi tayo ang nauuna na humihimok sa Panginoon na tayo ay uling bigyan ng pabor. Ang ating pagsambang ginagawa ay pasasalamat mula sa nagagalak na puso dahil tayo ay nauna ng pagpalain ng Diyos ng kaligtasan. Ito ang pagsamba na nakagagalak at ito ang pagsamba na ating pananabikan na makita. Kung tayo nga ay mapunta doon sa pag-iisip na itong pagsamba ay dahil nakagawian lang, baka ito ay pinupuntahan natin dahil ang ating mga iniisip ay dahil ini-expect ako doon ng iglesia, dahil ako ay sumumpa sa tipan, dahil ako ay may pastor na magbabantay sa akin, may naglilista ng aking attendance. Kung yun ang mga iniisip natin ay hindi nakagagalak na pumunta sa house of the Lord. Hindi yun ang magbibigay sa atin ng pananabik. Kundi kung tayo ay mabalik sa tunay na esensya ng pagsamba na ito'y ating pasasalamat sa nauna niyang pagpapala ng kaligtasan sa atin. Doon tayo magkakaroon ng kagalakan when they said to me, let us go to the house of the Lord. May pangatlong sinasabi si David at itong kanyang ikinagagalak. Sabi niya sa verse 5, there thrones for judgment were set, the thrones of the house of David. Kanyang ikinagagalak na sa Jerusalem, kaya siya nagkaroon ng pananabik na pumunta doon dahil ang lugar na iyon ay kung saan inilagay ang mga trono, doon itinaguyod ang otoridad ng hari at doon magsisimula ang pamumuno na magdadala ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang lipunan. Ito ang pinagmulan ng bayan ng Israel, kung babalik tayo sa aklat ng Judges, ay na sila ay walang hari and everyone did what was right in their own eyes. Dahil wala pang hari na namumuno sa kanila noon, walang kaayusan, lahat ay magulo, lahat ay hinahanap lamang ang kanilang sariling kapakanan. At kaya ang pagkakaroon ng hari ay ito ang pamumuno na naaayon sa kabanalan, sa mga kautusan ng Diyos.
Kaya't kanyang ikinagagalak ang Jerusalem, na makita ang Jerusalem dahil doon itinaguyod ang pamumuno na magdadala sa kanilang bayan ng kaayusan at kapayapaan. Kung ang hari ay mamumuno ng patas at ang kanyang mga batas na igagawad ay matuwid, at kanyang paparusahan ng tama ang mga makasalanan, ang mga masasama, doon magkakaroon ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang bayan. At makakakita tayo ng isang halintulad nito na maaari din nating ikagalak tungkol sa iglesia, sa church discipline. Sa church discipline, ito ay ang gawain na ang iglesia ay pinagkalooban ng Diyos ng autoridad na ang mga makasalanan, ang mga lumilihis sa kanyang katuruan ay itatama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kung sa discipline katulad ng nangyayari sa bayan ng Israel na bibigyan ng kaayusan ang at kapayapaan ang kanilang samahan. Kaya't maaari ding makita natin ang church discipline bilang katuparan nitong kanyang ikinagagalak sa verse 5. Pero mayroong mas malalim na katuparan itong tinutukoy ni David, at yun ay ang paghahari ni Kristo, ang espiritual na paghahari ni Kristo na makikita mo lamang sa iglesia. Kaya nga, nung sinabing the thrones for judgment were set, the thrones of the house of David, ating tandaan kung sino ang ultimate son of David na siyang hinihintay na hari ng lahat ng mga anak ng Diyos. At sa atin na sa panahon ng bagong tipan ay nandito na tayo kung saan naghahari na si Hesukristo sa atin, at ito'y namamalasan ng mga mananampalataya sa iglesia, kung sa ang kanilang iglesia ay pinamumunuan ayon sa salita ng Diyos. Doon sa bilang isang samahan na ang humuhubog lang sa ating mga gawain, sa ating mga katuruan ay ang salita ng Diyos. Ito ay isa ng karanasan ng paghahari ni Kristo sa atin. Tulad ng kapag sa bayan, ang namumuno ay matuwid ang kanyang mga batas at matuwid ang kanyang pagparusa sa mga masasama, sa pangangaral pa lamang ng salita ng Diyos at paghahayag ng katotohanan sa pagtitipon ng iglesia. Doon ay naihahayag ang matuwid na batas ng ating Panginoon. Tayo ay namumuhay sa mundo at tayo ay sa 6 na araw na tayo ay lumalakad kasama ng sanlibutan, ay mayroong panganib na tayo nga ay ma-conform to the patterns of this world. Pero sa pamamagitan ng pagbalik sa salita ng Diyos, sa isang araw na ginagawa natin na tayo ay nagbababad sa kanyang katotohanan, we are transformed by the renewal of our minds. Ito ang paghahari ni Kristo na ating nararanasan kapag ang kanyang mga katuruan, kanyang mga kautusan ang siyang nagiging batayan ng pamumuhay sa iglesia, at yun ang nagiging pamamalakad. Ay una nga ay nawawala ang mga pabigat na mga kautusan ng tao na maaaring makahinder sa mga Kristiyano na sila ay gumawa ng mabuti. Ito'y nagiging pabigat sa kanilang konsyensya at hindi nagiging kagalakan sa kanila na tumupad sa mga kautusan ng Diyos. At siyempre kung tamang naihahayag ang batas ng Diyos sa samahan ng iglesia, ito ay magdadala ng tunay na pag-convict ng kasalanan ng mga tao. Dahil ang batas ang tunay na naglalahad ng ating mga puso, na nagpapakita sa atin ito ang ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng batas, tunay nga na
ang mga makasalanan ay nakikita ang kanilang tunay na pangangailangan kaya't sila ay nagkakaroon at nadadala sa pagtawag sa Panginoon at kapag sila na ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo, doon lalabas ang tunay na pasasalamat sa kanilang pagsunod sa batas. At ito ay ang ating karanasan ng paghahari ni Kristo na itong lipunan ng mga mananampalataya na namumuhay sa katotohanan at katuruan ng salita ng Diyos. Ito ay bumubuo ng isang bayan na ating ikinagagalak makita, ikatutuwa at kaya sasabihin natin tulad ni David, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Ito ang tatlong mga katangian at itong mga katangian na ito ay sapat na para makapag ah, gising sa atin na magkaroon din ng ganitong kagalakan na masabing, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. At ito rin ang pagmumulan nga, tulad ng sinabi ko simula verse 6 to 9, pagmumulan ng ating mga panalangin para sa iglesia. Kapag nakita natin kung ano ang hiwaga ang nangyayari sa mga pagtitipon ng iglesia, na dito ay nagkakaisa sila na sambahin ang Diyos na nagligtas sa kanila at sundin ang kanyang batas. Ito ay nakakagalak na makita at sasabihin nating, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Siguro narinig nyo na yung tanong na kung kayo ay maiwan sa isang deserted island, ano ang inyong dadalhin? Ano ang gusto nyong meron ka para ikaw ay, para ang iyong pananatili at na mag-isa ka sa isang isla ay iyong makayanan. Ito ay ginagawang katuwaan ng mga tao dahil yung ganitong pagtatanong ay minsan nagiging pwedeng katatawanan kung sasagot mo ay gusto ko ng bangka para makaalis or gusto ko lang ng lumalabas kasi doon ang ating mga makukulit na mga hilig. So nung bata ako siguro ang sagot ko ay gusto ko may Burger King doon sa island. Pero ito actually yung tanong na ito ay naglalabas at nag-uungkat ng pinakakalaliman ng ating puso. Ano ang ating pinapahalagahan na at ano ang ating hinahanapan ng kasapatan na kung mag-isa tayo sa isang lugar, ito ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Nagkaroon ng pagkakataon kasama ng aking mga katrabaho na hindi naman mga mananampalataya. Sila actually ay mga very intellectual atheists. At kasama ko sila sa trabaho at nagkaroon kami ng usapan lang. At ito ang tinatanong nila, anong dadalhin mo kapag ikaw ay nasa isang desert island? At sila ay nagbabanggit ng kanilang mga paboritong libro na at least magtutulong sa kanila na magpalipas ng oras kung sila ay wala ng ibang magawa sa desert island. At syempre, ang standard Christian answer at inisip kong yun ang una kong sagot ay Biblia. Syempre, tapos na ako dun sa sagot na Burger King. Pero sumagay lang sa isip ko yung Biblia, pero ako ay hindi ko na nasabi sa kanila na sagot ko ay Biblia. Hindi ko kinayang sabihin sa kanila at sa totoo lang, talagang bumigat sa aking damdamin at hindi ko magawang magbiro. Dahil nung nilagay nila sa aking isipan yung idea na ako ay nasa isang desert island, I was sad when they said to me, I cannot go to the house of the Lord. Ang naisip ko agad ay kahit bigyan mo ko ng Biblia, mag-isa ako sa isla, tingin ko mawawala ang aking pananampalataya. Hindi sapat sa akin na yun man, ako man ay pinaglalaban ko ang sufficiency of Scripture. Tingin ko kung ako lang at ang Biblia ang nasa isang isla, eventually pagdududahan ko ang sarili ko, hindi ko kakayanin na wala ang kapulungan ng iglesia. At ang nangyari na ay itong mga kausap ko na nagkakatuwaan lang naman, parang sinira ko yung mood nila at ako yung nagbigay ng seryosong sagot. Sabi ko, ako yung nagbuntong hininga, sabi ko,
Gusto ko bigyan ako ng pagkakataon to hear the voices of Christians singing praises to the grace of God. Binigay ko sa God. Sila naman ay medyo ngumiti-ngiti lang. Pero ito nga ay na lumabas sa aking damdamin at ito hindi ko na nakalimutan na nadala ko sa pag-unawa tulad ng tinuturo sa atin sa mga unang pahina ng Biblia, it is really not good for man to be alone. At kaya kung ako ay maiiwan sa isang isla, hindi ako makakapayag na wala akong makikita, maririnig na mga ibang mga mananampalataya na sumasamba sa kanyang pangalan. Ito ang ikinagagalak ni David sa iglesia ay sa Jerusalem, at ito ang atin ngayong ipinagdiriwang tungkol sa iglesia. Kung makita natin kung gaano ito kahalaga sa atin, na hindi ito maaaring mawala sa atin. At makita natin na ang iglesia ang nagpapakita sa atin ng pagkakaisa ng mga makasalanan na sambahin at pasalamatan siya sa kanyang biyaya at igawad ang kanyang mga kautusan. Itong kapulungan ng iglesia na nagtitipon, kahit na ang pagsamba na makita natin dito ay mali-mali yung and can it be, at kahit na yung wala tayong parking sa labas tulad nitong sabi na bound firmly together. Di ba ito ang ikagagalak natin na makita ang bayan ng Diyos makasama ang iglesia, dahil dito natin nararanasan ang tunay na kagalakang makita muli, mapalakas muli ang ating pananampalataya. At kaya din nating sabihin tulad ng awit na ito, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Nawa nga patuloy pang maitanim sa atin ang ganitong klaseng pag-ibig sa iglesia. Makita natin kung anong hiwaga ang nagaganap sa ganitong klaseng pagtitipon. Nang sa gayon, ang mga darating na ating pagsamba ay patuloy na pagtaas, pag-akyat ng ating mga apeksyon para sa Diyos, at pagtaas ng ating pasasalamat para sa kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na naghahayag sa amin ng mga espiritual na katotohanan na minsan nga ay hindi namin nakikita, hindi namin namamalayan, sapagkat kami nakatuon sa nakikita ng aming mga mata. Kami ay mas nakatuon sa paghiwa-hiwalay, pag-aaway-away ng iglesia, ang pagsamba na ginagawa lingguhan ng iglesia ay minsan nagmumukha sa amin na isang gawain lamang na nakagawian, na idinadaos lamang linggo-linggo, at hindi makitaan sa amin ng pananabik na sabihing kami ay nagagalak na pumunta sa iyong sambahayan. Salamat nga sa salitang ito na nagbubukas sa aming puso na makita na ang pagtitipong ito ay espesyal na pagtitipon na may espesyal na pangako ng inyong presensya, na nagpapakita sa amin na itong pagkakaisang ito ay isang espiritual na pagkakaisa na binayaran ng dugo ni Kristo, at ang pagkakaisang ito ay nakagagalak makita sapagkat ito ay pagtulong-tulong na mapalakas ang aming pasasalamat at papuri sa iyong pangalan. At dito sa pagtitipon ng iglesia ay muli na babalik kami sa iyong katotohanan, sa iyong katuruan, at na nararanasan namin ang paghahari ng aming Panginoong Hesukristo, at nagkakaroon kami ng patikim kung ano ang itsura ng lipunan na ng isang bayan na pinamumunuan ng isang matuwid na hari na si Hesukristo. Kaya nga nawa dalangin namin sa patuloy pa naming pag-aaral ng inyong salita, patuloy niyo pang buksan ang aming puso na makilala ang mga katotohanan ito, na makita namin ito sa pagtitipon ng iglesia, nang sa gayon ay patuloy ngang maragdagan ang aming
ah, kagalakan at pananabik na sumamba sa iyong pangalan. At sa mga darating na panambahan, lumalim pang lalo ang aming pasasalamat sa iyong mga biyaya sa amin. Dalangin namin na patuloy niyo kaming samahan sa buong araw na ito at sa lahat ng aming gagawin ay buksan mo ang aming puso na makita ang luwalhati ng iyong biyaya sa mukha ni Jesucristo. Nang sa gayon nga ay ang aming pasasalamat at pag-ibig sa iyo ay mapalalim at mapaigting. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.